So ngayon naman, ang ating pag-aaralan ay how to subtract of dissimilar fraction or subtraction of dissimilar fraction. So for example, if we have 7/8 minus 2/5, no? So makikita natin, ganun na naman magkaiba yung kanilang denominator, kaya tinawag silang dissimilar fraction. So in subtraction of dissimilar fraction, the first thing that you are going to do is you are going to find the LCD or the least common denominator of 8 and 5 kasi nga hindi sila magpareha. So gagawin natin muna, ang unang gagawin mo is hahanapin mo yung kanilang least common denominator. Paano hinahanap ulit? By finding the common multiple of 8 and 5. So, what are the multiples or the common multiple of 8 and 5? The least common multiple of 8 and 5. So, no, the common multiple is we have 40. No, so 40 divided by 8 is 5 times 7. You got 35. Then dito naman, 40 divided by 5 is 8 times 2. So you get 16. Ngayon, parihas na sila ng denominator. They are similar fraction now. So you are going to subtract directly. Copy the denominator 40. Then 35 minus 16. No? So 35 minus 16. So if you subtract 5 minus 6 cannot be. Borrow 1 from 3 to make it 15. Minus 6. So you got 9. And then, so yung 3 dahil nagbaro ka kanina ng isa, so ito na lang ay 2 minus 1. So you have 1. So, the answer now is 1940. Then, no, titingnan natin, yung 19 ba at saka 40, wala nang GCF na makakadivide, greatest common factor sa 19 at saka 40, o wala na bang makakadivide? In other words, wala na bang makakadivide sa 19 na number na pwedeng makadivide din sa 40? So, kung wala nang makakadivide, that is your final answer. Okay, bukod doon, sa method na ganon, mayroon din akong ituturo sa inyo na isang method, no? Direkta nating isosolve. Hindi mo na hahanapin muna yung LCD by cross multiplication or cross multiplication ang gagamitin natin. So, halimbawa, again, we have 7/8 minus 2/5. No? Kung naalala ninyo, na itinuro ko na sa inyo paano mag-cross multiply. So, yung numerator sa unang fraction, imo-multiply mo ngayon dito sa denominator ng next fraction o ng subtrahend. So, yun. 7 times 5 equals 35. Then, minus 8 times 2. Itong denominator ng unang fraction, imo-multiply mo dito sa numerator ng pangalawang fraction. So, 8 times 2 is 16. Then, itong denominator at saka denominator, imo-multiply mo. 8 times 5 is 40. Siya na ngayon yung denominator mo. And then, isusubtract mo yung numerator. 35 minus 16 is 19. Then, kopyahin lang yung denominator na 40. And that is now your final answer. Diba? So, parihas ang result. Kung makikita ninyo, magkaiba ang method na ginamit natin, pero parihas yung result na lumabas.
No, nasa sa inyo na kung ano yung mas madaling gamitin para sa inyo. So, no, sabi nga sa mathematics, kahit anong paraan ang gamitin mo, correct, basta lumabas yung correct answer. Either you can use the first method or the second method. Saan para sa inyo, saan ang mas madali, yun ang gamitin ninyo. Okay, that's all, Auntie.